Alam nyo mga tol, hindi lang naman China at Pilipinas ang may issue dito sa West Philippine Sea. May issue din tayo sa Vietnam. Pero hindi yon nakakaapekto sa partnership natin sa Vietnam. Tulad na lamang nitong pag-uusapan natin ngayon. Defense partnership ng Pilipinas at Vietnam. Pinaigting pa sa kabila ng issue sa West Philippine Sea. Bakit? Bakit hindi nakakaapekto mga tol? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Samahan ninyo ako mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa PTV Philippines mga tol, pag-usapan natin itong pinaigting na defense partnership ng Pilipinas at Vietnam kahit na meron din tayong issue sa kanila dito sa West Philippine Sea mga tol. No? Panoorin natin mula rito sa PTV Philippines. Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Meron kasi mga pro-China na nagsasabing, bakit ba sa China kayo nagagalit? Bakit ba sa China nagagalit ang mga Pilipino? Mas marami pa nga daw itinayo ang Vietnam na mga isla dito kesa sa China, sabing ganon. Which is totoo naman mga kapatid somehow. Pero eto pinagkaiba kasi ng Pilipinas, ng China at ng Vietnam. Yung Vietnam mga tol, hindi tayo hinaharas katulad ng ginagawa ng China na mga mangingisda natin, mga Coast Guard natin, hinahabol, binabangga, ilang mga barko na natin mga tol ang nabutas dahil sa mga pinaggagawa nila. Yun ang dahilan kasi mga kapatid Pwede naman talagang pag-usapan etong mga issue na yan. Pwede naman idaan yan sa mabuting usapan. Pwede nga i-arbitrate yan di ba? Pero kung gagamitan mo lagi ng mga panghaharas, di ba? Talaga magkakaproblema tayo dyan, di ba? Tuloy natin. Patunay dyan ang renewal sa defense cooperation na tinalakay sa pulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Vietnam Defense Minister General Pan Van Giang. Tinalakay ng dalawang opisyal ang renewal sa 2010 Defense Cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Tingnan nyo to, si Secretary Gilberto Teodoro, ayaw niya nga kausap yung mga Chinese official kasi nga hindi niya nakikitaan ng katapatan, sinseridad. Nitong nakaraan lang sa Shangri-La, di ba, tinanong siya nung isang opisyal ng China, bakit parang taliwas yung sinasabi daw natin doon sa ginagawa natin na para bang lumalabas, tayo pa yung nagsisimula ng gulo dito sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea. Diba? Kaya nga ayaw makipag-usap ni Secretary Gibo sa mga Chinese official. Pero tingnan nyo rito, naikipag-usap siya dito sa Vietnam. Ulitin ko mga tol hindi lang sa China tayo may issue dito sa West Philippine Sea. Maging ang Vietnam kasi meron din silang mga inaangkin na part ng ating West Philippine Sea. Pero napag-uusapan, hindi kasi sila nang haharas. Tuloy natin. Ang usapan namin kanina, masasabi ko, walang script. Dahil renewal ng MOU on Defense Cooperation, usap kami, nag-isip tayo, panibago itong anyo. Kailangan ng pag-iisip natin panibago din. Hindi na pag-usapan sa pulong ang patungkol sa West Philippine Sea, kung saan parehong claimant countries ang Pilipinas at Vietnam sa South China Sea. O, di ba? Pareho tayong may claim kasi nagkakaroon din kasi ng overlap yan mga tol Nagkakaroon ng overlapping. Pero understood naman yon mga bagay na ganun. Hindi katulad ng China, hindi lang overlap ang problema natin sa kanila. Talagang yung halos buong South China Sea, gusto nila kanila lang solo. No? Ayaw nilang ibahagi doon sa mga kapitbahay nilang bansa. Kasi nakita naman natin kung nasa ng South China Sea, nasa gitna yun Tapos napapalibutan ng mga bansa, China, Taiwan, Pilipinas, diba, Brunei, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Tuloy natin. Pero sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi nakakaapekto ang issue sa karagatan sa relasyon ng dalawang bansa dahil sa mapayapang dialogo. Yun ang kailangan, mapayapang dialogo. Vietnam is one example. Brunei and Malaysia are other examples too. I mean, we cooperate with each other on several things. So, that is why if there is trust, if there is confidence,
And there is no subversive, overt, or covert intent to take advantage of one another, then there is no problem. But I cannot say that for China. I cannot say that for China. Hindi niya daw masabi yung ganong bagay sa China kasi iba yung ginagawa ng China, mga tol. Nandun sila sa tinatawag nating gray tactics, no? Yung ginagawa nila. Hindi na nga sumusunod sa batas. Galit pa. Oho. Samantala, patuloy ang Pasensya na sa mga pro-China. Pasensya na kayo, pero yun talaga totoong nangyayari. pagberipika sa posibleng bagong istruktura sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, kung saan unang sinabi ni Teodoro na mayroong raw information ngayon ang gobyerno. Lahat naman na nangyayari, siniseryoso natin eh. Ano ba ibig sabihin ng seryoso? Pinoprocess, sinisigurado. And then, kanya-kanya kaming departamento, nag-uusap kami kung paano ang magandang solusyon. Halimbawa, dito na lang sa Bajo de Masinloc, mga tol. Tingnan nyo. Etong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, noon, traditional fishing ground yan. Malayang nakakapangisda dyan, Pilipinas, Vietnam, China, share. Kumbaga, pinaghahatian natin yung biyaya. Diba? Kasi alam nyo naman, ang mga isda sa dagat, mga likas na yaman, lahat yan ay biyaya sa atin na dapat pinapakinabangan nating mga tao. Pero merong isang bansa, ang gusto nila, solo lang nila yan. Kumbaga, merong poso, alam nyo naman, ang tubig ng poso galing yan sa ilalim, di ba? Poso. Dapat pinapakinabangan niya ng mga tao, walang nagmamay-ari dyan kasi kalikasan yan. Pero merong isang gustong angkinin, pinapabayaran kung ano man yun nandiyan dyan. Parang ganun, mga tol. Alam niyo yung napakaramot, tas lalapit pa lang tayo doon, hindi naman tayo papasok doon sa pinakalagun ng Bajo de Masinloc, doon lang tayo sa palibot para lang makahuli tayo ng isda, mapakinabangan nating mga Pilipino, total nasa loob naman yan ng EEZ o Exclusive Economic Zone, dapat pinapakinabangan natin yun. Nakakaranas pa rin tayo ng harassment, wina-water cannon, hinahabol, binabangga, di ba? Kita niyo yung ginagawa nila. We're not even sure if it's a structure. Kaya nga, cannot characterize it. Ang Bajo de Masinloc ay kabilang sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea na dati na rin nilang idineklara bilang nature reserve kahit nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas o 124 nautical miles mula baybayin ng Zambales. Patrick De Diba? Dati nakakapangisda tayo dyan, mga tol. Malaya, nakakapangisda, pero since 2012 nung nagkaroon nga dyan ng standoff, no, muntikan na, in good faith, umalis tayo dyan para wala ng gulo, pero hindi na tayo nakabalik ulit. Hinarang na nila, nagdatingan na lahat ng mga barko nila at hindi na tayo pinapapasok dyan. Sinolo na nila, ipinagdamot na nila ang biyaya ng may kapal na dapat para sa ating lahat. Traditional fishing ground yan eh. Hindi naman natin inaangkin yan as solo natin. Bagamat yan ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone natin, hindi natin yan inaangkin at pinagdadamot sa iba. Sila lang ang bukod tanging bansang pinagdamot yan. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba.